So ayun mga kagulay, isang magandang umaga at panibagong araw, panibagong video na naman po tayo. Ayan, so ngayon mga kagulay, meron po tayong itatry na herbicide sa halagang 500 pesos. Makakabili na po tayo ng 1 liter. So sa ngayon mga kagulay, first time kong i-apply dito, kaya mga kagulay papakita ko muna sa inyo na actual. Hayaan nyo po muna na ako gumamit itong pamatay damo at may actual ko po sa inyo. Ayan, para malaman din natin kung may epekto ba sa ating mga gulay. At gagawin ko muna ngayon, papakita ko muna sa inyo yung aking i-sprayan. So yun mga kagulay, tara. At yun nga mga kagulay, ito na nga po yung aking 5 weeks Emerald Star at meron na nga po siya mga bulaklak at bunga. May pansit-pansit na po siya. So ito po yung aking isprayan, yung kanyang mismong gitna. So unahan natin yung kanyang pamumunga para pagka naglabas na po siya ng bunga sa ilalim, hindi na po natin a-applyan ng herbicide para po hindi na po matamaan yung mga bunga. So ito po yung aking ina-applyan din ng Growers Bet 1000 plus. Ayan, sa mga nag-order po sa akin at tinry itong Growers Bet 1000. So meron po tayo isang kagulay na nagsubok nito sa 10 days na paggamit niya at 2 beses pa lang niya pag-apply sa kanyang silihan at maganda yung naging resulta. So sa ngayon, ito ang aking epekto ng Growers Bet naman sa mga sitaw. Ayan, so makapal at isang abono pa lang yung ating na-apply dito. So sa ngayon, ayan, ito yung sprayan kong gitna. Medyo maliliit pa naman yung damo mga kagulay, kaya lang pagka nagbunga na po kasi sa ilalim, hindi na po natin ma-applyan to. So unahin ko na po yung pamatay damo para bago maglabas ng bunga sa ilalim, malinis na po itong gitna. So ito po yung mga damo dito, yung mga paragis, ayan, karamihan. First time ko pa lang din gagamitin to, so medyo ilalayo ko ng konti para kung sakali at makita po natin yung resulta. May recommend ako po sa inyo na pwede po natin gamitin. Hayaan nyo lang po muna na ako ang makapag-try para po sa mga katulad kong farmers at sa mga medyo maliliit pa ang puhunan o first time pa lang nagtanim, makakabili po tayo ng herbicide sa halagang 500 pesos lang. Ayan, so punta na tayo dun sa ating kakargahan ng spray. So tapos papakita ko po sa inyo yung aking pag-apply, kung gaano nga ba kalayo ang ating pag-i-spray dito at syempre yung timpla. So first time pa lang natin gagamitin to. Ayan, at papakita ko sa inyo yung aking pagtitimpla. So yun mga kagulay, dito na po ako sa aking kargahan ng spray. Ayan, andito po yung drum. Papakita ko lang po sa inyo yung sitawan ng aking pinsan. Pangatlong harvest pa lang po ito. Ayan, so papakita ko lang po sa inyo yung bunga ng Emerald Star. At ito rin po ay ginamitan ng Growers Bet 1000. Kung tignan nyo naman mga kagulay kung gaano kaganda, kaberde itong sitaw ngayon. At ito mga kagulay, nakaisang abono lang po ito. At makikita nyo berding berde yung kanyang dahon at nangingintab. So ngayon mga kagulay, sa bulaklak, ayan, meron na siyang mga bulaklak, meron na rin po siyang mga bunga. Ayan, so pangatlong harvest na po ito at medyo nauna lang po sa akin na pagtatanim to, kaya makikita nyo mga kagulay, marami na po siyang pansit. So ito mga kagulay, pinagbalagan to ng ampalaya. Kung mapansin, medyo mas mataas sa akin yung balag niya. At nakikita nyo, layan-laya yung talbos. So maganda talaga sa mga pinagbalagan na ampalaya. Kung isusunod po natin ay mga sitaw. So bali mga kagulay, ang presyo po ng sitaw dito sa lugar po namin naglalaro po sa 80 hanggang 100. Ayan, depende pa rin po sa araw kasi minsan medyo tumutumal po ang bentahan. Kung makikita nyo mga kagulay, ito po yung mismong poste ng ampalaya. Ito po ang kanyang pagitan. So kalimitan po pag sitaw po itatanim, nilalagyan po ng isang tudling pa sa gitna. So ito po, poste na to ay nilagay na lang po sa gitna para yung pagitan niya ay makuha yung para sa sitaw. Ayan, so makikita nyo naman mga kagulay, akala nyo plastic yung kanyang dahon. Ayan, so mga kagulay, balik tayo dun sa herbicide. So medyo napalayo na naman tayo. So pakita ko sa inyo yung 500 pesos na nabili ko na herbicide. So yun, tara, balik tayo dito. So ito nga pala mga kagulay yung aking nabiling herbicide na sa halagang 500 pesos. So yung 500 pesos po na yun, dito po yun sa lugar po namin. Sa ibang lugar, di ko po alam kung magkano po ang bentahan po nila nito. So ang pangalan po nito ay Glopus na 150 SL. Ayan, so kalintulad po ito mga kagulay ng Kojak na 150 SL.
So ngayon papaliwanag ko muna sa inyo kung bakit ito yung aking gagamitin. Ito kasi mga gulay, ang kanyang AI po ay glufosinate. Ayan, sa ammonium. Nakikita nyo meron siyang 150 gram per liter. At sa kanyang solvent, ito po yung kanyang sticker kung saan po mga gulay kahit i-spray po natin at medyo maulan. So kahit maulan, hindi po agad-agad mahuhugasan yung mga dahon ng mga damo nating applyan. So ito pala mga gulay ay non-selective. Ayan, kung makikita nyo, non-selective. At makikita nyo nga mga kagulay dito, green label din siya. Kaya safe sa ating mga kagulay. Dahil pagka green label po ang kanyang ilalim, ibig sabihin po ay safe na safe po sa mga gagamit. Ayan, so pero mga kagulay, ito first timer ko. So abangan nyo na lang po yung epekto na to. So okay nga ba siyang gamitin. At syempre magbibigay din po ako ng aking opinion para po sa mga baguhan nating mga magugulay, maiwasan natin kung sakaling hindi siya okay sa ating mga gulayan. Tapos ito mga gulay, papakita ko lang po sa inyo, ito talaga yung aming ginagamit na herbicide. So ito po yung Techburn, ayan, 15 SL. Pero mga gulay, yung kanyang AI po ay glufosinate. So ngayon mga gulay, non-selective din po ito. Ayan, makikita yun, non-selective. Hindi rin po siya namimili ng kanyang tinatarget na damo. At syempre green label din po siya. So ngayon mga kagulay, papakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng laman niya. So ito, ibubuhos natin yung Techburn sa kanyang takip. So makikita nyo mga kagulay, sa kulay halos same lang sila ng Glopus. Ayan, kulay light blue din siya. Ayan, so makikita nyo malapot. So ngayon mga kagulay, ito naman iti-testing natin na ibuhos itong Glopus. So papakita ko sa inyo yung kanyang pinagkaiba. Tignan nyo mabuti mga kagulay, itong Glopus ay mas malabnaw. Ayan, makikita nyo iba ang lapot ng Techburn sa kanya kaysa dito sa Glopus. So makikita nyo napaka lapot niya. Ayan, ito malabnaw. Ayun, pagka makita nyo pag inalog. So ito kahit alugin nyo, hindi siya masyadong malog dahil napakalapot niya. So iyan pa po ang isang pinagkaiba niya. Pero sa epekto mga kagulay ngayon, susubukan ko itong Glopus kung pareha sila ng Techburn. Kung sulit niya ba ang 500 pesos sa pag-a-apply nitong Glopus. Ayan, so sa AI, same na sila sa AI. At siyempre dun sa ating presyo, dun sa presyo ng mga kagulay, medyo magkaiba sila. Medyo mas mahal yung Techburn. Ngayon, dito sa kanyang laman, mas malapot. Ayan, at itong Glopus naman mas malabnaw. Kaya kung bibili kayo mga kagulay ng Glopus, wag na po kayo masyadong magtaka dahil ako mismo nasubukan ko siyang ibuhos na napaka labnaw niya. Ngayon ito yung aking gagamitin na sprayer. So ito po yung aking medyo sulit ng rechargeable na spray na 20 liters. So magtitimpla lamang po ako ng isang scoop nitong Glopus dito sa aking sprayer na 20 liters. So first time ko kasing gagamit. So titignan ko muna kung medyo may talab ba siya dito sa ating mga sitawan. Kaya abangan nyo mga kagulay yung ating review dito sa Glopus kung okay nga bang gamitin sa ating mga tanim. Siyempre pagka okay mga kagulay, napakaganda nito. Kung wala pong epekto sa ating mga gulay, siyempre unang-una sa kanyang presyo, napakababa. Ayan, so ngayon mag-start na akong mag-spray. Papakita ko naman sa inyo kung gaano kalayo ko siya i-apply sa aking sitawan. So yun mga gulay, tara samahan nyo ako. Ayan, so ngayon mga kagulay, andito na po ako at nag-apply nitong contact herbicide na Glopus. So ganyan po yung ating pag-apply. Ayan, so makikita nyo yung ating damo sa gitna na medyo madami na din. Kaya nag-apply na tayo. So tinry natin itong Glopus kung okay nga ba sa ating mga gulayan at wala bang epekto sa ating mga tanim. At syempre yung epekto nito mga gulay sa 60 ml sa 20 liters, doon mabibigyan ko na siya ng rate kung effective nga ba itong Glopus sa halagang 500 na ating binili sa Agri-Supply. So bali mga gulay, yung ating motor o yung dinamo ay nakasagad siya. Ayan, so syempre yung makikita nyo yung ating pagka-apply, hindi maiwasan na medyo umanggi sa kanyang ilalim. So dahil contact herbicide lang naman ito mga gulay, wala naman tayong kakaba-kaba na baka umepekto. Pero hintayin natin yung ating
update dito sa pamatay damo na to. Ayan, so makikita nyo meron na siyang mga bunga-bunga sa ilalim. So nag-apply na ako bago kumapal yung bunga sa ilalim, malinis na tong gitna. At isa pa mga gulay, mas madali kasing mag-harvest pagka malinis po yung ating pagitan. Nakikita natin lahat ng bunga kahit yung nasa ilalim. So yung unang bunga kasi mga gulay nitong ating Emerald Star, nagsisimula po yan ibaba ng ating mga puno ng ating sitaw. So nasa ilalim po yan karaniwan. Kaya mas maganda kung ma-applyan natin ng herbicide. Ayan, so abangan nyo update nito mga kagulay. Ayan, pasensya na kayo at medyo malog yung ating video kasi yung kanan ko stick yung hawak at kaliwa ko naman yung ating cellphone. Ayan, so abangan nyo mga kagulay yung update, yung sulit nga ba yung ating mabibiling herbicide na to na Glopus sa halagang 500. Meron na tayong contact herbicide. Ayan, so pagka nag-update po ako, papakita ko sa inyo yung epekto ng 60 ml na timpla. At okay na muna yung timplang ganun kasi first time pa lang natin gagamit dito sa Glopus. So kumbaga tatry ko muna bago ko mai-suggest sa inyo na bilhin nito. Ayan, so yun, marami naman tayong pamatay damo na talagang ginagamit natin. So hanap tayo ng ibang herbicide na mas mababa ang presyo at malakas sa sumunog. Ayan, hanap tayo ng mga pamatay damo na safe sa ating mga gulayan. Ayan, so pakita lang natin i-spray ito dahil contact herbicide lang to. Ayan, so medyo mahaba yung ating tudling. Ayan, natapos ko na itong isang plot. Lipat tayo dito sa kabila. Ayan, so makita nyo mga paragis at mga salampak babae yung ating makikita damo dito sa 60 ml. At binasi ko na lang din sa edad ng damo yung ating pagtitimpla din. At medyo madalang lang naman at maliliit pa yung kanyang mga damo, medyo malambot pa yung kanilang mga dahon at puno. So okay na. Tingnan na lang natin yung resulta nito kapag lumipas ang ilang araw. Magbibigay ako ng update. Ayan, so sa mga baguhan nating mga subscribers, sa mga merong katanungan, mag-comment naman po kayo. At syempre pwede nyo pa akong i-PM sa ating Facebook account na Elmar TV Buhay Bukid. Search lang po at pare-parehas lang po tayo, pare-parehas lang po ng profile itong aking mga social media account. At syempre sa TikTok, ayan, yung iba nating mga laso na ginagamit, pwede pong ma-order sa aking TikTok account at inyong masubukan. At hanapin nyo lang po ang Elmar TV Buhay Bukid sa TikTok at same profile lang din po. At madali lang naman pong hanapin yung aking account. At agad-agad din naman, pwede rin po kayo mag-PM doon at agad-agad din naman ako makapag-reply basta wala po tayong ginagawa sa bukid. Ayan, malaki na siyang pansit, malalapot ng dahon ng ating sitaw. So sana umabot sa presyo. So yung puhunan nito, saka ko na sasabihin pagka nakaunang harvest tayo. So doon kami nagkukwentahan ng puhunan kung ilan nga ba nagastos dito pagka nakaisang harvest na. Ayan, so ayan yung ating layo. So gitnang gitna lang kasi makikita nyo umaalipato doon sa gilid-gilid nya. Ayan, malapit na tayo sa kabilang dulo. Sa mga nagulay natin, nabangan nyo, i-update ko dito. At i-subscribe nyo itong channel ko para magkaroon po kayo ng notification kung sakaling makapag-upload na po ako anong update dito sa in-apply kong herbicide na Glopus. Ayan, so maraming salamat po mga kagulay.